na ho ang China, no? Ang reaction ng China, wala kayong pakialam. Amin tong Scarborough Shoal, no? Inilahad na naman ho nila yung kanilang kasinungalingan po na kanila ho ang meron na silang term sa Scarborough Shoal since time immemorial. Alam naman ho natin kasinungalingan po yan. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Professor Renato De Castro, isa pong Defense and Security Analyst. Prof, good morning. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade at Almar. Kamusta po kayo? Opo. Maraming salamat po ulit sa inyong pong panahon at pag-uusapan po natin, Prof, ano ho bang tingin po ninyo? Hinggil nga po dito sa napaulat na may floating platform sa loob po ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Ang pananaw ho dyan, no, based sa aking analysis, matatandaan ho natin ang ginawa ho ng mga Chino doon sa mischief rate noong 1996. Nung natuklasan po natin na nagkakaroon ho sila ng wooden structure, eventually ginawa ho nilang artificial island at ginawa ho nilang base militar. Nakikita ho natin yan na maaaring gawin ho nila sa Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. Yung mga structures na ginawa nila, although supposedly for scientific, baka kumbaga pinag-aaralan na ho nila yung lagoon para ho tanggalin ho nila yung tubig, lagyan nila ng mga lupa at gawin nilang artificial island. Katulad do ng ginawa ho nila sa Mischief Creek po. Opo. At ano magiging implikasyon po nito? Lalo't pinaglalaban po ng Pilipinas yung sovereign rights nga ang sinasabi. Well, unang-unaw talagang violation ng China ho yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea, and of course, kumbaga violation rin niya doon sa July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na sinasabi ho ang Bajo de Masinloc, kumbaga isang international fishing area ho yan. Dapat lahat ho dyan pwede pumasok. No? Pero ginawa ho ng mga Chino since 2012 po, dinakura nila yan, tapos dineclare nila na baseline nila yan, although again, violation yan ng UNCLOS dahil napakalayo ho yan sa coast ng China, and of course last year ho, dineclare niyang nature reserve. No, ang implication niyan, of course, violation pa na naman ng China at lalo hong matindi yan, no? Kasi nagtatayo ho ng artificial island na maaaring maging base militar ng China ho na napakalapit ho sa Luzon. No, kumbaga nakatutok na ho sa atin yan. Hindi ho kaya Mischief Lake ho, although hindi nasa exclusive economic zone natin sa bandang Palawan, pero ho to malapit na ho sa Zambales at malapit din ho sa Manila Bay. Opo. At ano po yung maaaring gawin ng Pilipinas naman upang kontrahin o pigilan in a peaceful way ang China? Hinggil nga po dyan sa nangyayari dyan sa Bajo de Masinloc. Nag-file na ho tayo yata ng demarche, no? Talagang pinalalabas ho natin, ginagamit ho natin yung Transparency Initiative. Kaya gigil na gigil ho ang mga Chino sa Coast Guard at lalo na ho sa ating kaibigan kay Admiral J. Tariela, kasi ho talagang nireveal ho nila yung mga pictures na pinakita nila na ebidensya ho na talagang nagkakaroon ho ng scientific survey, quote and unquote, na could possibly lead ho doon sa pagsisimula ng landfill do. So ayun ho, yung nakikita talaga ho natin, makikita ho natin talaga exposed, and of course we have to do everything that's possible short of actual conflict po. Opo. Pero ito bang floating platform na yan ay pansamantala lamang o talagang pangmatagalan na yan? Malawak na strategy ng China para po sa inyo? Pang pinag-aaralan ho nila yung lagoon para umpisa na ho yung landfill. No, nadinig ko isang analysis ho ng isang Taiwanese, nakinig ko ng isang sa Taiwan Talk. So sabi ho nila, yung isang nakita ho nila may antena. Maaari ho mini-measure niya yung lalim ho nung mini-measure subsoil. Dadala ho sa Beijing, sa mainland China, para pag-aralan ho paano ho nila sisimulan yung landfill ho. Kasi most probably, umpisa ho nilang i-drain yung tubig ho dyan, papatayin ho nila lahat ho dyan ng mga marine life ho. Pag yan na, tapos tatambakan ho nila, tapos pag natambakan nila, magkakaroon ho isang artificial na isla. Medyo, tapos pag dating yun, katulad doon ang ginawa nila doon sa Mischief Creek po, lalagyan ho nila ng base militar po yan. Mga radar sites, air facilities,
no, na makikita ho natin talaga yung pananako po ng China sa Baho de Masinloc po. Opo. Pero may effort ho ba ang China o ang ating pamahalaan na kausapin, humingi po ng paliwanag tungkol nga po sa issue na yan? Wala ho kung alam ho kung meron talaga ng diplomatic negotiations, pero tumanggi na ho ang China, no? Ang reaction ng China, wala kayong pakialam, amin tong Scarborough Shoal, no? Inilahad na naman ho nila yung kanilang kasinungalingan po na kanila ho ang meron na silang term sa Scarborough Shoal since time immemorial. Alam naman ho natin kasinungalingan po yan. Dahil sinakop lang ho nila ang Scarborough Shoal noong 2012 Specifically nung kapanahunan na nasirang Benigno Aquino III, natatandaan ho natin, nangako po yung mga Chino na magkakaroon ng mutual withdrawal po. Noong June 2012 pero ang ginawa ho ng mga Chino, nung winidraw ho natin yung Coast Guard ho natin, nilagyan ho nila ng kadena yung bibigo ng Scarborough Shoal at sinabi nila, kanila na, sinasakop na po nila. Opo. At kung patuloy po na i-insist po ng China at hindi po nila susundin po yung protesta ng Pilipinas, may iba pa bang paraan para po ay ma-settle itong isyong ito? Of course, papakita ho natin na hindi tayo natutuwa sa ginagawa ng Chino. At least, meron ng kakayanan ho ang ating Coast Guard at lalo na hukbong dagat ho natin. We have to do certain actions, no? Short of actual conflict to show our displeasure. At genuine ho papasok posible yung tulong ho ng ating mga aliado katulad ho ng Estados Unidos. At of course, possibly Japan. Magkukondak ho tayo dyan ng maritime cooperative activity na ginagawa na ho natin at posible magkondak rin ho tayo dyan ng kumbaga naval exercise. Kumbaga signaling our displeasure, our position dito sa ginagawa ng mga Chino na pananako po nila at of course pagtatayo ho ng posibleng artificial island na magiging military base na napakalapit po sa Luzon. Opo. Sa lahat po ng mga protesta natin against China, may mga na-actionan na ho ba, Prof? Well, sa ngayon ho talaga, kasi talagang gitgitan ho yan Pinamumukha ho nila sa atin ng mga Chino na kanila yan, pinamumukha sa atin yung kakayanan nila, lalo na yung sandatahang lakas nila, lalo na yung hukbong dagat po nila. Ngayon ho talaga, wala pa tayo sa position talaga, kumbaga para makipagharapan po. Kaya doon tayo umaasa ho sa ating alyansa sa Estados Unidos at sa mga ating mga security partners po. Importante ho yan, pero it is not enough. A diplomatic protest po is a necessary but not a sufficient action po. Opo. Kasi at the end of the day pag tinatawag ho natin international relations, dapat ho talaga ang diplomasya ay kumbaga sa likod ho ng diplomasya ay ang sandatahang lakas. Eka nga po. The diplomacy is the velvet glove that covers the iron fist of the military capability po. Opo. At si DND Secretary o Defense Secretary Gilbert Chodoro ngayon ay pinatawan nga ng parusa o sanksyon ng China. Ano naman po ang tingin po ninyo ang naging dahilan ng pagpapataw po ng parusang ito ay dahil sa paulit-ulit na mga maling pahayag po ng Defense Secretary Chodoro? Hindi ho mali. Pinagtatanggol niya ho yung ating karapatan. Kita ko po yan kung paano pinagtanggol ni Secretary Chodoro ang ating karapatan dun sa Shangri-La Dialogue po. At nakita ko rin kasi dun sa Shangri-La Dialogue, kumbaga tinira ho ng mga Chino yung ating security partner, ang bansang Japan. Pinagtanggol ni Secretary Gibo Chodoro, sinabi ni Gibo Chodoro, ang Japan isang very responsible international citizen. Hindi ho katulad ng China na talaga nagpapalakas ng kanyang militar at nananako po. Kaya doon siguro talaga nanggigil ang mga Chino. Hindi ho sa kasinungalingan dahil wala naman ho tayong kasinungalingan dyan. Nilalahad daw ni Secretary Gibo Chodoro ang katotohanan. Ang katotohanan na sinasakop po ng mga Chino ang malaking porsyento ng South China Sea at ang buong West Philippine Sea po. Katotohanan po yan. Hindi yan po yung kasinungalingan. Opo. At inaasahan po, nakatakdang sampahan din ng kasong perjury itong Defense Secretary Gilbert Chodoro dahil nga po sa pagkakaroon ng Maltese passport. Prof, ano naman po ang tingin po ninyo doon? Saan ho nila ipafile yung case sa Pilipinas po? Magpapile ho sila ng case? Opo. Protektahan ho natin yun.
Kasi ang ginagawa ho natin is part of our national interest po. Kung dapat hong kasuhan ng perjury ang China ho, dahil puro kasinungalingan at panloloko at panhilil lang po. Opo, hindi po yung Sila ho dapat. Yes po, Prof. Ang magsasampa po ng kaso hindi po China, kundi itong sinasabing active men in uniform daw ang nakatakdang magsampa po ng kaso laban po sa Defense Secretary. Kung hindi ako nagkakamali dyan po sa Pasay City. Tignan ho natin kung magpo-prostate po yan. Opo. Pero anong tingin po niyo doon sa pagkakaroon daw ng Maltese o ibang passport ng Defense Secretary? Ay, hindi ko ho alam eh. Wala po akong alam. Maaari ho, meron ho, hindi ko alam. Wala akong kinalaman po dyan. Opo. Kung magkaroon ho, gaano ho kaseryoso itong problema ito, kung sakali man na mayroong dalawang pasaporte ang isang Defense Secretary po ng bansa? Nasa Constitution po ba? Hindi ko alam eh. Maganda ho siguro ang tanong ninyo isa hong lawyer. Kasi hindi po ako lawyer po eh. At the end of the day, ang magdidetermine ho niya, korte pa rin po. Opo. Dito na lang po sa issue po ng hindi po natin pagkakatalaga o pagkaka-elect ng United Nations ang Pilipinas po, Prof. Gaano ho ba kahalaga na mapabilang po tayo sana sa United Nations? Well, kasi ho, historically naging member na ho tayo ng Security Council eh. Pero ngayon ho, minasamang palad ho, talagang ginamitan ho tayo ng mga Chino ng kayamanan po nila. No? Talagang binili ho nila yung mga boto. Lalo na ho na tinatawag nating Global South. No? Kaya, ayan ang reality ho ng international relations po. Hindi ho patas ang international relations po. Ang malakas ho, nagdidikta kung ano yung kailangan nila. Ang mga hinang bansa, katulad ho natin, nalalagay ho tayo sa peligro. Dahil ho talaga, mas malakas, makapangyarihan, at talagang nanunupil ho talaga ang bansang China po. Opo. May nagsasabi dahil daw sa tayo'y malapit, ang ating bagalining ay sa Amerika. Anong tingin po niyo doon? Totoo yan. Alay ho natin ng Amerika po eh. Aliado natin ng Amerika at meron katunggali ho natin ang China po. So ayan ang reality natin. Pero ang tingin ko ho talaga dahil ho talaga sa paninindigan ho natin laban ho sa pananakot ng mga Chino ho sa South China Sea at West Philippine Sea. Ayun ho talaga yung nakikita kong rason po. Opo. At ano magiging implikasyon po niyan? Hindi natin pagkakaroon ng pwesto sa UN Security? Wala naman ho eh. O ganun din ho nangyari sa Germany ho eh. Lalo na bansang Germany po. No, talagang na-insulto pa ang Germany kasi ang Germany ho hindi nakapasok. Ang nakapasok pa yung kapitbahay niya na maliit na bansa, ang Austria. So masama rin ho ang loob ng Germany, pero kumbaga nalagay ho tayo the same boat ho. Talagang ang Germany naman ho pinag-initan ng Ruso. Tayo ho pinag-initan ng China. Ay, ganun ho talaga, makapangyarihan, mayroong mga suporta, lalo na ho ang China. Kung paano ho talaga pinamumudmod ng mga Chino ho, yung bansa ho sa Global South, sa Africa po at sa Central Asia po. So nakikita po rin niyo, Prof, ng Amerika ang tanging kaaliado po natin pagdating sa issue ng China at hindi naman ganoon kalaki yung epekto, impact po nitong UN Security Council. Hindi naman ho eh. Sa tingin ko hindi naman ho tayo permanent at hindi naman po tayo pwedeng maging permanent member. Maganda lang ho na lalagay ho tayo, nakakapagboto tayo pag may mga issues, at least natin take into account yung boto natin sa Security Council. Although, again, non-permanent to. Iba pa rin ho yung member ho kayo nung tinatawag natin permanent members yung 5 ho. Pero sa palagay ko hindi mangyayari ho yan, no, na maging mayana. At the end of the day, maganda ho yung kumbaga yung symbolism na magiging isang non-permanent member of the Security Council, but at the end of the day, it doesn't really amount to anything po. Opo. Ayan, Prof, siguro yung huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Well, dapat po natin suportahan ho ang ating sampayanan, lalo na ho sa Secretary Gibo Teodoro at si Admiral Zeta Riela na talagang pinag-iinitan ho ng mga Chino. Hindi ho sila nagsisinungaling, nagsasabi ho sila ng katotohanan. Ang katotohanan ho ay ang pananakop po ng mga Chino sa West Philippine Sea, South China Sea, despite the fact na sinasabi ho ng July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling, wala ho, lumalabag ho sila sa international law at lalo na ho sa United Nations Convention of the Law of the Sea po. Alright. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pong panahon. Good morning.
Salamat po at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayan po mga kababayan, si Professor Renato De Castro, Defense and Security Analyst ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.